A few moments later. Narinis ko na nga yung mga ano nyo kasi nawala kami ng internet. Isang buwan kami walang internet. Baka na magpatulpo ka rin. Ay, hindi. Hindi. Papatulpo. Bakit? Nagalit nga ako doon sa mga ano yun. Pinagawaan mo ng magandang napakalaking bahay. Tapos ano ginawa sa inyo. Yun lang. Inis na inis ako doon, nanggigil ako. Sabi ko pa nagpunta dito, katabunutan ko ang buhok no. Kalma lang na. Kalma lang. Ganun talaga ako. Baka ma-high kayo na Hindi maganda yung ginawa nila. Ayun lang. Bagay, ano Nay, may mga di natin control talaga may mga ganung bagay na di natin kontrolado Nay, ano? Basta kayo Nay, alam ko Nay, na kayo ay mababait. Talagang loyal sa Team Kalingap. Sabi ko nga po, kahit wala na si Nini sa Kalingap, hanggang pa rin po. Bakit naman mawawala? Kung tapos na po siya mag-aral, siyempre, wala na siya sa Kalingap. Hindi mawawala Nay. Roseanne, mawawala. Oh. Kalingap po. Oh, di ba? Hindi kami aalis sa Kalingap kasi Kalingap ang nagpabago sa buhay namin. Palakpakan natin si Nanay. Mga kalingap. Mga kaibigan, gusto ko lang magbigay ng reaksyon tungkol sa mga batikos na natatanggap ngayon ni Nanay Nora, ang ina ni Roses Ann. Pero bago po ang lahat, shout out po muna sa ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Gis, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa lahat ng kanilang ginagawang pagtulong. Ang tanong ko lang, mali ba ang isang ina na maglabas ng kanyang tunay na saloobin? Si Nanay Nora mismo ang nakaranas ng hirap sa buhay. Alam naman nating may kapansanan siya, at halos mag-isa niyang itinaguyod ang kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Nang dumating ang Team Kalingap, hindi maikakaila na malaki ang naging pagbabago sa kanilang buhay. Natural lang na magkaroon siya ng malaking utang na loob at pasasalamat sa mga taong naging instrumento para makaahon sila sa kahirapan. Kaya kung ipinagtatanggol niya ang Team Kalingap at ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa mga dating Kalingap Angels na, sa pananaw niya, ay gumawa ng hindi maganda laban sa pamilyang tumulong sa kanila, hindi ba't karapatan din niyang sabihin ang nararamdaman niya? Hindi naman kailangang sumang-ayon ang lahat. Pero sana, respetuhin din natin ang karapatan ng isang tao na magsalita batay sa sarili niyang karanasan. Isa pa, napapansin ko lang. Yung ibang content creators na ngayon ay matindi kong makabatikos sa Kalingap at sa mga beneficiaries. Hindi ba noon ay todo suporta rin sila? Ano ang nagbago? At kung tutuusin, marami rin naman ang nakinabang sa mga content tungkol sa Kalingap. Nagkaroon ng views, subscribers, at revenue. Kaya sana, bago tayo humusga o manira ng mga beneficiaries, isipin muna natin na sila ay mga totoong tao na may damdamin. Hindi ito tungkol sa pagiging kampi sa isang grupo. Ang punto rito ay maging patas. Kung may mali, hayaan nating ang katotohanan ang lumabas. Pero kung ang batikos ay puro paninira at pang-insulto, wala nang naidudulot na maganda yon. Sa huli, respeto pa rin ang dapat manaig. Magkaiba man tayo ng opinyon, hindi iyon sapat na dahilan para maliitin o insultuhin ang isang taong nagsasalita lamang mula sa sariling karanasan at damdamin. Kayo, ano ang masasabi niyo? Sa tingin ba ninyo, mali bang ipahayag ni Nanay Nora ang kanyang saloobin bilang isang taong direktang nakaranas ng tulong mula sa Team Kalingap? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, basta't panatilihin nating magalang at may respeto ang ating talakayan.